Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, medyo lumilipas na po yung tag-init. Tayo po ay nakakaranas ng kaunti-unting lamig ngayon. So, medyo inaasahan po sa atin ngayon, mga kapatid, hindi na tayo nakikirit pa. Okay? Mas lalo tayo makakapag-focus sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon. Sapagkat yung mga nakakaraang araw, napakainit talaga. Kaya mismo yung mga lightings natin binabawasan natin para hindi tayo hindi makakapagdagdag ng init na nararamdaman natin. Pero mga kapatid, ngayon ay pupunta na tayo sa taglamig. Okay? Nung tag-init, gusto natin malamig. Ngayong taglamig, sikapin natin na manatiling mainit ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Ano bang nangyayaring circumstansya sa ating buhay, mga kapatid? Inaasahan po sa ating bilang mga hinirang ng Diyos na tayo po ay laging mainit sa ating pananampalataya. Okay. So, magpapatuloy po tayo sa ating pong pagtalakay. Actually, this is part 2 of our message last Sunday. When results are not as expected. When results are not as expected. Part 2. So, pagpapatuloy lang po natin yung ating pong teksto na ginamit natin last Sunday. But this time, tatalog na tayo dun sa verses last Sunday, chapter 5, verses 1, and the whole chapter 5 of Exodus. But for today, medyo lulundag tayo. Tatalakayin na lang natin yung huling dalawang verses ng chapter 5, which is verses 22 to 23, and then gagamit pa tayo ng konti sa chapter 6, verses 1 to 12. Okay. When results are not as expected. Kung hindi nangyayari ang iyong inaasahan. Kasi pag nagpunta tayo sa Panginoon, pag sumampalataya tayo sa Panginoon, lalo na ng mga bata pa tayo sa pananampalataya, pag sinabi natin yung Panginoon, nakakala natin, pag lumapit tayo sa Kanya at nanampalataya, ang laging ina-expect lang natin ay walang problema, hayahayang buhay, magaganda ang mga mangyayari, makakamtan ko kung ano aking mga hinihiling. But then, habang nagmamature tayo sa pananampalataya, bakit? Parang dumaranas tayo ng mga circumstances sa buhay na hindi naman yun ang inaasahan mula sa ating Panginoon. Sa tinuturuan tayo, mga kapatid, mula sa buhay ni Moses at sa buhay ng mga pinili ng Diyos na manampalataya kahit na sa mga circumstansya na para pagang walang Diyos. When the presence of God and when God doesn't make sense at all, parang gano'n. Parang may mga circumstansya na parang walang Diyos, hindi ako tinutulungan. Lalo pa akong nababaon sa kapamakan. Ano bang nangyayari? So sa buhay ni Moses, sa buhay ng mga Israelita, nangako ang Diyos na sila ay ililigtas, hahamuin sa miserableng buhay, pero ang mga sumunod na pagkakataon ay para bang lalong nagpahamak sa kanila. Sinili. So, kaya doon sa istorya na yung mga kapatid, makikita natin kung paano ginagamit ng Lord ang kalahat-lahat ng circumstansya sa buhay ng isang mananampalataya para maipalabas niya ang pinakamahinang na kabutihan para sa bawat isa at pinakamataas na kaluwalhatian para sa Kanya. Okay?
when results are not as expected. Anong gagawin mo? Anong mga katotohanan ang dapat nalalaman mo? Kung sa buhay pananampalataya mo ay hindi nangyayari ang iyong inaasahan. Okay? When the results of your faith are not as expected. For the meantime. Okay? For the meantime. Okay, we will read Exodus chapter 5, verses 22 to 23, and then chapter 6, verses 1 to 12. We will read. Moses returned to the Lord and said, O Lord, why have you brought trouble upon these people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble upon these people. And you have not rescued your people at all. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti yung pagsasalita ni Moses. Para mawala sa atin yung mali kaisipan na a man like Moses, the hero of faith, ay parang extraordinary na napakainom sa pananampalataya. Here, in this verses, nakikita natin na Moses was talking back to God at parang sinasampal niya ng katotohanan si Yahweh. Sinasabi niya, akala mo ba? Wala kung babasahin mo, akala mo magandang nangyayari. Ba't ganitong nangyari? Hindi mo sila niligtas. Sabi mo, niligtas mo sila. But you have not rescued them at all. Gano'n rin yung pasensya ng Diyos, di ba? Sa isang taong pinili niya, pinagkatiwalaan niya para ilabas ang kanyang piniling lipi. Ito ngayon na parang sinisisi siya. Samantalang maganda ang plano ng Diyos para sa kanila. Okay, let us continue. Then the Lord said to Moses, now you will see what I will do to Pharaoh. Because of my mighty hand, he will let them go. Because of my mighty hand, he will drive them out of his country. God also said to Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But my name, the Lord, Yahweh, I did not make myself known to them. So napaka-special ni Moses, ano? Nakipag-covenant ng Lord sa Edenic, Adamic covenant, and then Abrahamic covenant, and then Noahic covenant, and then Abrahamic covenant, and then sa panahon ni Moses. Pero sa panahon pa lang ni Moses, nagpakilala ang Lord sa kanyang pangalan. Sabi niya, ako nagpakita, nakipagtipan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, pero hindi ko sinabi ang pangalan ko sa kanila. Sa'yo mo lang sinasabi ang pangalan ko. I did not make myself known to them, the Lord, Yahweh. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, where they live as aliens. Moreover, I have heard the groanings of the Israelites whom the Egyptians are enslaving, and I have remembered my covenant. Therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. And I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. Lagi niyang panguna at panulok yung, I am the Lord. Ibig sabihin kasi ng mga kapatid. Pag sinabi niya, I am the Lord. I am the sovereign. I am the Almighty. I control every
tayo. Yun ang pag narinig mo sa I am the Lord. Sino bang higit sa akin? Sino bang mas makapangyarihan kaysa sa akin? Sino bang mas malakas kaysa sa akin? I am the Lord. If I promise you, I will fulfill what I have promised to you. Moses reported this to the Israelites. Okay, tapos na magsalita ang Diyos. At pagtapos na magsalita ang Diyos, dapat ang maiiwan sa ating isipan, sa ating puso ay matinyas na paniniwala, dalisay na pananampalataya. Because the one is speaking, ang nagsasalita ay ang makapangyarihang Diyos. Dapat ang maiiwan sa atin ay paniniwala at pananampalataya. Pero tingnan niyo ang nangyari. Moses reported this to the Israelites, kung ano ang sinabi ng Diyos. But they did not listen. They did not listen to Him because of their discouragement and cruel bondage. Okay? Hindi na naniwala ang mga Israelita. Bakit? Nung unang punta kasi nila Moses at Aaron, sinabi na, good news! Lalabas na tayo! Maghanda kayo! Nalaya na tayo! Magandang buhay na naghihintay! Yan ang unang dating nila nung sinabihan ng Israelita, mga Israelita. And then, ang sumunod na pangyayari, mas matinding parusa. Bakit iba ang nangyari doon sa binalita nila? Okay. Then the Lord said to Moses, verse 10, Go! Tell Pharaoh, king of Egypt, to let the Israelites go out of his country. But Moses said to the Lord, si Moses, ayaw na ni Moses, ayaw na. Tigas ng ulan, mula ng ulan, hanggang sa process ng redemptive plan ng Lord sa Israel, panay makikita kay Moses, ayaw na. Hindi mo ginagawa kung anong sinasabi ko. But Moses said to the Lord, if the Israelites will not listen to me, why would Pharaoh listen to me, since I speak with wandering lips? Okay. Let us expose. In verses 22 to 20. After Moses and Aaron delivered the good news of redemption to the Israelites, and after they heard the Lord's concern about their miseries, noong unang pagkakataon, ang resulta nun, ng good news na yan, they bowed down and worship Yahweh. Sa wakas, daang-daang taon, lalaya na kami sa wakas. Yung good news na yun, ang nagpaluhod sa kanila at nagpasamba sa kanila. Sa wakas. Tapos na ang aming miseries. Yun ang unang nangyari. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh, yung unang pagpunta na kay Pharaoh, and delivered God's message. Anong message na yun? To let the Israelites go to hold a festival in the desert to worship Yahweh. Yun ang hinihiling ni Yahweh, yun ang mensahe na dinala nila Moses at Aaron kay Pharaoh. But Pharaoh refused to let the Israelites go. Okay? Which is, it is expected. Alam naman ni Moses, na-expect naman niya na magre-refuse talaga si Pharaoh dahil pinakuna na ni Yahweh. Sabi niya, hindi yan papayag, patitigasin ko ang puso niya. Okay, hindi yan papayag na sa unang mga pagkakataon, hindi kayo papayagan. But what is not expected, yung refusal, expected. Okay? But what is not expected was Pharaoh's fury that led to
increase oppression by giving the Hebrews, the Israelites, harder and heavier workloads. Yun ang hindi ini-expect. Ang ini-expect lang, hindi papayag. Pero hindi tayo ini-expect na mas pahihirapan ang mga Israelita. Yun ang hindi matanggap ng mga Israelita. Kaya naman sila ay umangal at ayaw nang maniwala. Nandito na ngayon si Moses at si Aaron sa isang sirkunstansya na badshot na sila sa Israelita, badshot pa sila kay Pharaoh at sa mga Egyptian. So, Moses and Aaron were blamed by the Israelites for the bad outcome. Moses then protested that God had not rescued his people. Instead, he questioned God for the trouble that has been brought to his people, the Israelites, the Hebrew people. So Moses and the Israelites expected, parang tayo, Moses and the Israelites expected faster results, faster answers, and fewer problems from God. Parang tayo, may problema tayo. Actually, yung problema natin ay dulot ng katigasan ng ating ulo. Okay? Ang nangyayari sa ating mga problema ay dulot ng katigasan ng ating ulo. Ngayon, pag dumating na si problema, doon sa sarap, doon sa masarap na bahagi, laging sinasabi ito ni Pastor Kaloy natin, doon sa masarap na bahagi, hindi ka naman nagpapakounsel sa Lord. Okay? Doon sa mga kasalanan na akala mo masarap, na akala mo maglanas, na akala mo magbibigay ng kaligayahan sa iyo, hindi mo naman kinukonsider kausapin ng Lord. Babanat ka lang ng babanat. Pag dumating na ang problems or consequences sa iyong kasalanan, iiyak ka na ngayon sa Lord. Lord, ngayon pag iyak mo sa Lord, ang takbo ng isip mo ay umaksyon ka agad, Lord. You want faster result. You do not want the consequences. You do not want the problems. Magkaroon naman ng problems dahil sa iyong kasalanan. Gusto mo, konti lang. Ganun, napaka-ano natin. Tawag dito. Napaka-utak natin. Nagawa tayo ng mali, pero ayaw natin harapin kung ano yung mga consequences. So, the Israelites expected faster results and fewer problems from God. They only anticipated good things from God. The result they experienced were not as they expected to see. Okay? At maraming ganyan sa ating buhay, mga kapatid. Okay, ano ang truth na may apply natin sa ating buhay? That is the truth for application, for life application. So, yeah. We must understand that when God is at work, when God is working in your life, you must understand that sufferings, setbacks, afflictions, hardships, even sickness and problems may still occur. Okay. Hindi po tayo, anong tawag ito? Hindi po tayo immune. Ang buhay natin bilang mga mananampalataya ay hindi immune sa mga problema. In fact, marami tayo yan bilang mga mananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan yan, sabi diyan, why? Because He is making or creating the best result for His glory and for our good. Okay? Makikita natin, masisilayan natin kung paano kung trabaho ng Lord ang isipan ng mga Israelita, ang isipan ni Moses at Aaron, at ang mga ang lipi ng Israelita, kung paano makikita nila. Eventually,
sa pamamagitan ng mga hardships at mga judgment na gagawin ng Lord sa bansang Egypt, kung paano kainaw ang ating Panginoon at kung paano niya tayo tinignan at aayusin sa pamamagitan ng mga experiences na yun, na matitinding experiences. Okay? The end result of God's work is always the summit. Pag sinabing summit, yung pinaka-topmost, yung pinaka-mataas, it's always the summit of our satisfaction and joy of heaven. Para bang pagtapos ng lahat, pinagdaanan natin. Habang dinadaanan natin, parang nawilindan tayo. Pero pagtapos ng lahat, doon natin masasabi na, wow! Napakainaw ng trabaho ng Panginoon sa aking buhay. Yun yung doon na ibibigay ng Lord, yung pinaka-utmost, pinaka-tuktok ng iyong kasiyahan at kaligayahan sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Okay, yun mo lang papatunayan mga kapatid. Totoong may Diyos. Totoong kaya niyang gawin ang lahat. Totoong pinaglalakit niya ang lahat ng mga bagay, good and bad, para sa ating ikabubuti. And will eventually reveal God's glory most beautifully. Okay? So, it is not easy, mga kapatid, para sa atin, na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Alam natin lahat. Walang magaling dyan. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. At pag nandun tayo sa pagsubok, alam natin na para bang end of the world for us. Para bang dulo na. Wala nang kasunod na step. Parang nandun na tayo sa edge. Wala nang kasunod. Ibig sabihin, therefore, tapos na ako dito dahil wala nang kasunod. Now, pag nandun tayo sa pagkakataon na yun, na parang wala, sagad ng ating kakayanan, sagad ng ating katalinuhan, sagad ng ating abilidad, iyon ang pagkakataon na papatunayan ng Diyos kung sino siya sa ating buhay. Dahil nang kitang-kita na natin, hindi na ako to. Hindi na ang kakayanan ko to. Hindi na ang talino ko to. Diyos na to. At hindi mo makikilala ang Diyos nang ganun kalalim, ganun kainaw, hanggang hindi ka dumaranas sa mga pagkakataon, klarado mong makikita na ang Diyos ang gumagawa sa buhay mo. You will never appreciate Him kung hindi dumaranas ang buhay mo ng mga ganong pagkakataon. Hindi mo makikilala ang Diyos sa hayahay, higa-higa sa bahay, kain-kain popcorn, nood-nood Netflix. Paano mo makikilala ang Lord sa ganong pagkakataon? Sasabihin, blessing ako sarap ng buhay ko. Paano makikilala ang Diyos sa ganon? Ang specialty ng Lord, mga kapatid, ang kanyang specialty, ay paraanin ka sa mga pagkakataon ng buhay mo na parang walang pag-asa. And then, God will come to rescue you. Okay? Darating siya para iligtas ka sa ganong miserable pagkakataon. Kagaya ng mga Israeli. Kagaya ng nakikita natin sa mga Israeli. Okay? So, admonition. Admonition in James chapter 1, verse 24 says. Sabi ng James chapter 1, verse 24. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Why? Because, yan ang maganda sa Bible eh. Pag tinututukan mo, inaaral mo, sinasagot niya. Nagsasagot siya, pero sasagutin niya, bakit? Bakit dapat mong gawin?
Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Okay? So, ibig sabihin, necessary, at huwag mong iiwasan, it is necessary for you to face trials. At hindi sinabi ng Word of God na, okay, isa lang ha. Ang sabi ng Word is, how many trials? How many? Of many kinds. Many kinds. Okay, marami yan at necessary na dumanas ka diyan para lalo mong makilala ang Panginoon. Because remember, the goal of your salvation is not temporal. Okay, hindi temporary ang goal ng salvation. Ang goal ng salvation is everlasting. Walang katapusan. At ang gagawin mo sa everlasting, sa walang katapusan, sa eternity, is to worship, to thanks, to praise the one na nagbigay sa iyo ng kaunawaan kung sino siya sa pamamagitan ng buhay mo dito sa temporal na buhay. Okay? Kailangan ipaliwanag niya kung sino siya, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kapangyarihan dito sa mundong ito, sa buhay mo dito, para maihandakan niya na papurihan siya at pasalamatan siya for all eternity. Okay? At ang mga trials na ito ay necessary para makita mo kung sino ang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan. So, brethren, we are encouraged, brothers and sisters, because this is only the part 2. Magiging maiksi ang ating message. So, brothers and sisters, we are encouraged to be happy when difficulties come our way. Tandaan mo yan. Ang sabi ng word ng salita ng Diyos, tayo ay dapat maging masaya, hindi malungkot. Okay? So mga problema ang dumarating sa atin, hindi lahat ng tao sinasabihan ng Lord na ito. Para kanino lang to? Para sa iyo lang, sister. Dahil anak ka ng Diyos, dahil may future ka, hindi niya sinasabi sa lahat. Kasi merong magdurusa ngayon at magdurusa sa eternity. Pero ikaw, pinapangakuan ka ng Diyos, pwedeng magdusa ka ngayon, pero magiging mainam ang kalagayan mo sa eternity. Okay? Kaya, pinamamanhid sa'yo ng Lord na maging masaya ka, maging maligaya ka, pag nakikita mo, may mga dumarating na pagsubok sa buhay mo. Okay? We are encouraged to be happy when difficulties come our way. At wag natin gagayahin ang ginawa ni Moses, ni Aaron, ng mga Israelita. Unang nakakadahan pa lang. Ano pa? Magsisimula pa lang. Wala pang maraming labanan na nangyayari. Hindi pa lang nangyari kaagad, hindi naging mabilis ang redemption. Ala na, ayaw na nila. Ayaw na, hindi ka totoo. Sabi mo, lalaya. Lalong bumigat trabaho na. Ayaw na namin. Eh, ganun din si Moses. Nagsalita agad siya. Yun ang sinasabi, pagkulang ka ng theology. Pagkulang ka ng kaalaman sa Diyos, madali mo siya mako-question. Kagaya ni Moses. Huwag natin gagayahin si Moses. Dahil angal kagad sila.
Dahil complain kagad sila. Hindi mo lang nahintayin ano ba ang plano ng Diyos. Bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na yun. Okay? So remember, problems, difficulties, sufferings, hardships in life develop our character, develop our patience by teaching us, number one, to trust God to do what is best for us. Number two, to look for ways to honor God in our present situation, in our circumstances. Whether it is good or bad, hahanapin mo paano mo papasalamatan ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo. Number three, remember that God has promised us that He will never leave us and He will never forsake us. And He will never, ever abandon us. Okay? Kahit pangit ang nangyayari sa'yo, huwag mong iisipin na iniwan ka ng Diyos. No. No. Sabi sa Psalms chapter 23, verse 8. Maganda sa uluhin niyo mga kapatid yung Psalms 23. Okay? The Lord is my shepherd. Hindi nang iniiwan ng Diyos. Never. Ano mang nangyayari sa buhay mo, hindi niya i-abandon ang kanyang mga anak. Kahit na lumalakad ka, sabi nga ng Psalms 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because He is with me. Even in that dire situation, He is with me. His rod, His staff, they comfort me. Okay? Kahit na dumaranas ako ng ganong katitindi, hindi lang iiwan ng Diyos. And then lastly, watch and expect the fulfillment of God's plan for us. Kapatid, may plano ang Diyos sa'yo! Maganda yun! Expect that to happen to you. Because that is His promise. It will be for our good no matter what happens. Now, I would like to end with a song. Okay? Because I would like to encourage the church na ang ating Diyos, mga kapatid, ay lagi natin kasama. I know that our young people may be experiencing events in their lives na para bagang hindi lang maunawa, parang walang nakakaunawa, na parang sila lang ang nagdaranas ng mga ganong klase experiences. But no, nangako ang Diyos, hindi ka naiiwan, hindi ka na pababayaan. Just hold on. Ano man yung nangyayari sa'yo, hindi lang young people, ano man ang kakulangan mo, ano man ang problema mo, the relational problems, financial problems, problems sa school, problems sa mga bagay, sa kasalanan, sa lahat. Ang mo isipin na nag-iisa ka at hindi ka tutulungan ng Diyos. Sa amin, mga matatanda, sa akin, bilang 50 anyos, at sa mga kapatiran ko na medyo nandun na sa sunset ng aming mga buhay, nandito kami sa pagkakataon na naiisip na namin that this life will very, very, very soon ay matatapos. Okay? Na parang maaaring may kalungkutan na konti sa buhay na ito dahil nababanahan na namin ang paglubog ng araw ng aming buhay. Nahiisip kami ng mga maraming bagay. But let the truth of God encourage us. Palakasin ang ating kalooban na ang Diyos
ay hindi lang naghanda ng buhay para dito sa lupa na temporal, naghanda rin siya ng mas napakainom na buhay na ating daratnan sa piling niya. At anumang nangyayari sa atin, anumang dilubyo, anumang problema, anumang kapighatian, anumang afflictions dito sa buhay na ito, tandaan mo, kapatid, hindi ka iniiwanan ng Diyos. At itatawid ka niya sa anumang landas ng labanan sa buhay. Let us sing this. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, wakas ang luwanag, tumatagay, nalulunod ang pag-asa, hindi nawawala, di ng munting daigdig ko. Sa'yo na namin nang namin ay inilaw, naluway, ay isang luway, sa piling mo hindi kahit magulang daigdig, sa ilan ng ibang mundong manlangin, kahit na ayos sa lahat, pagkabila'y pangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi mawawakas, kalina mo, O Diyos, siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ito ang iyong pagliligtas. Panatong ng tiyak, itatawid mo sa landas. Sa latangay di nangis sa galang sinasabi, ikaw siyang nanawagan sa buhay na maaman ng pag-asang kay kahit malunaw man ang daigdig, lisanin man ng ilang mundong nanlalamig, kahit na ayos sana magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Ibig mo'y hindi mawakas, kanila mo, O Diyos, siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ito ang iyong pagliligtas. Panatag ng tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas. Itatawid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit mahunaw man ay sakit man ng ilang mundong manlangin, kahit na maayos sana pagkabila'y pangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Oh, pa rin, O Diyos, wakas,
magbibigay lakas sa anumang pangalan, tulad iyong pagliligtas pagdampias. Itatawid mo sa lakas, itatawid mo sa ng lakas. Purihin po natin ang mga tayo po yung manalangin. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama namin dakila, napakabuti mo po sa amin. Taruan mo po kami na hindi lang hangarin ang mga bagay na mainam. Tingin namin ay mainam sa mundo ito. Because maunawaan namin na kami po bilang iyong mga anak ay tunay na daranas ng mga kapighatian, sapagkat sa kabila ng mga kapighatian na ito ay tuturuan mo kami kung gaano patigyas ang iyong kaluwalhatian at kung gaano mo kami minamahal, inaalala sa mundo ito. Ama, ito po yung iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Lord, kawaan mo po kami. Turuan mo po kami. Patuloy mo kami paalalahanan. Patuloy mo pakialaman ang aming mga buhay. Sapagkat ang totoo ay hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Ama, salamat. Salamat. At nararanasan ka namin. Salamat, aming Ama. Nandyan ka upang palakasin kami at maging tapat sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Sa iyong kaluwalhatian namin, tinataas namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Amen. Amen.